Bago ang lahat, kahit si Draymond Green nagtaka sa Sacramento na 3 minutes ng game lamang ng isa ang Kings, bigla na lang pinaul si Seth para sa free throws. Okay lang naman kung pinaul nila, pero si Steph kasi ang may hawak no ng bola at malayo itong si Seth. Panalo pa yung Golden State sa game, 110-105. Obviously, nagtatangking yung Sacramento dahil may shot sila sa number 1 overall or kaya top 3 dahil marami namang big time prospect. Sinabi pa ni Coach Doug Christie na mali lang sila ng strategy kaya nila na-foul si Seth. Based naman kay Sham, iniimbestiga ng NBA ang nangyari. Pero bago pa lang yung game, meron na kasing investigation ng NBA regarding sa Sacramento para sa mga players na hindi nila pinapalaro dahil meron di umanong injury. Hindi naman kasi halata na yung Sacramento nagtatank dahil lagi naman sila natatalo. Pero dahil sa isang play, dun sila naimbestigahan ng NBA na hindi pa alam kung sinasadya ba ng player na magpatalo dahil sa tayaan. Dahil yung game ng Warriors at Kings, kahit sinong manalo doon, hindi naman nagkakalayo ang bigayan sa Vegas. Kaya nagtatangking ka na, pwede ka pang maka-jackpot. Valid naman kasi yung sinabi ni Coach Doug Christie, sa NBA or kahit saang liga, nagkakaroon ng 2 timeout limit kapag nasa 3 minutes mark. Ito yung kapag may extra timeout pa pwedeng gamitin kung hindi pa pumapatak yung 3 minutes ng game. Na-foul si Seth parang wala na sa 3 and 30 minutes ng game. Pero ang alam ko sa rule na yun, sa last 2 minutes nagkakaroon ng 2 full timeout limit, hindi sa 3 minutes ng game. Kaya sinabi ni Coach Doug Christie, akala niya kasi meron pa silang foul to give at may extra timeout. So valid naman yung sinabi, kaso dapat si Steph nga yung foul para hindi halata. Pinaka worst case scenario naman sa Sacramento, mapagmulta katulad ng ginawa sa Utah Jazz. Yung Jazz naman kasi yung taktika nila, buong 4th quarter hindi pinalalaro yung mga starter o star player nila. Ang isa pang worst case scenario noon, matanggal si Doug Christie sa off-season at mapalitan. At si Russell Westbrook pwedeng hindi makabalik sa Sacramento. Dahil kung magdadraft ng point guard ng Sacramento or kahit isang player pa, pwedeng mawala ng spot si Westbrook sa lineup. Isa pa doon, si Doug Christie lang din yung coach sa ngayon na possible magpalaro kay Westbrook. Ang Golden State naman, kahit nanalo sila sa Sacramento, 3.5 games away pa sila kontra Portland. May 3 games na lang natitira. Kaya hanggang number 10 na lang yung Golden State, iintay na lang nila kung sinong kalaban nila sa play-ins, Clippers or Portland. May game pa silang susunod versus Lakers. So far, top 11 pa rin ang Golden State para sa lottery pagdating ng May. Pwede pa silang maka-jackpot ng player dun. Si Anthony Davis naman nagsalita na regarding sa trade niya sa Dallas. Sinabi niyang dinisrespect siya ng Lakers dahil hindi man lang siya sinabihang iti-trade. Deserve di umano ni Anthony Davis ang respect na sabihan siya ng LA dahil naka-6 na taon at isang championship. Sinabihan si Anthony Davis na na-trade siya 1 hour before i-announce sa media. Mukhang bago pa lang i-announce ni Sham na sabihan na si Anthony Davis nun or after ng game yun sa Knicks. Bago pa lang yung trade, kinausap din ni Anthony Davis si Rich Paul regarding kay Luka na kung matitrade sa Lakers at magkakasama sila sa lineup, magiging unstoppable silang dalawa dahil nga generational player si Luka. Sinabi rin kasi ni AD na hindi niya alam kung anong gagawin ni LeBron, kung maglalaro pa ba siya or magre-retire na. Mukhang nakarating kay LeBron dahil mag-best friend silang dalawa ni Rich Paul. Kaya ayun, tinupad ng Lakers yung gusto ni AD, matrade si Luka sa kanila. Natupad naman yung sinabi ni AD na matrade sana si Luka dito sa Lakers, kaso siya pala yung kapalit na hindi naman niya alam nun. Hindi lang pala sentro ang habol ni AD, pati si Luka, pogi na hot pa. After nun, tinawagan din siya ni Nico Harrison at sinabing di umano, noon pa siya gustong makuha papuntang Dallas. Hindi rin nakaligtas si AD sa galit ng mga fans, nakaka-receive siya ng threat message mula nung nasa hotel pa siya nung lumapag siya ng Mavericks. Hanggang sa dumiretso si AD sa mga injuries na may total lang siyang 29 games sa loob ng 2 taon na lalong nagpatindi sa galit ng mga fans ng Dallas. Mukhang may ibang plano rin si Anthony Davis dahil nagsalita siya regarding sa trade. Kalimitan kasi sasabihin yung mga ganyan kapag retire na or papatapos na yung karir. Tinawag din kasing nasa purgatorio ngayon ang karir ni Anthony Davis after niyang matrade papuntang Wizards. At after din yun na matanggal ni Nico Harrison. Hindi niya pa alam kung mag-i-stay siya sa Wizards dahil wala namang proper plan. Dahil hindi naman niya tinupad yung sinabi niya sa Wizards na maglalaro siya para makita na magkasama silang dalawa ni Trae Young. Dahil si Trae Young din, hindi rin naman natapos yung season.
Isa pa doon, marami din mga players papasok ng off-season ang possible malipat na mga teams katulad ni Giannis at si Ja Morant.